Welcome po, and I'm back again. This is your host. At sana po kayo ay masaya at salamat po sa Panginoon sa isang pagkakataong tayo ay magkitang muli sa araw ng Sabado. Sana po kayo ay masaya kasama ang inyong pamilya. Kung kayo nag-iisa, masaya kayo sa Panginoon. At sana po kayo ay nakakain na para po sa ating programa ngayong gabi. Umpisahan po natin. Wish 1075. Ipaglaban mo ang katotohanan. Ito ang laban. Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo. Huwag kang mapagod, tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang. Ngayong nandito ka na, aatras ka pa ba? Huwag na, hindi mo'y di makakaya. Palaging may pag-asa. Tiwala ka lang, itawag mo sa Kanya. Kung mag-alala, dahil nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, umapit ka lang. Huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban. Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo. Huwag kang mapagod, tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang. Daming pagsubok parang dumating. Tuloy ka lang, lahat ay lilipas din. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang. Huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban. Huwag kang hihintay, ituloy ang takbo. Huwag kang mapagod, tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang. Susuko, kumapit ka lang. Wish exclusive on Wish 1075. Yan po, kumapit ka lang at ang takbo ng buhay ay tuloy-tuloy lamang po. Kaya tayo ay tutuloy
at tutuloy-tuloy hanggang sa ipagpahintulot ng Panginoon kung hanggang saan tayo. At yan po ang awit na handog sa atin ni rendition po iyan ni Mela. Kumapit ka lang on Wish 1075. At sana po kung i-search po natin sila ay paki-like na rin po at paki-subscribe dahil po sa programang ganito ay nakakapag-alay po ng awit sa Panginoon at nakakapagbigay po ng sigla sa lahat na makapakinig na meron pa palang pag-asa pag tayo ay kumapit sa Panginoon. Dahil ang buhay po ay talagang kailangan natin ng Panginoon. Dahil pag wala po ang Panginoon, nako, napakahirap po. Dahil po sa mundong ito ay talagang may mga hamon talaga sa buhay na mahirap minsan matanggap o mahirap lusutan. Ngunit kung nasa Panginoon po tayo ay meron po tayong pag-asa at matuturuan po tayo ng Panginoon at kaya po tayong itayo ng Panginoon kahit makapitong beses tayong bumagsak ay itatayo po tayo ng Panginoon. At ito po, refresher lang po doon sa previous ko na live ay babalikan ko lang po yung letter doon sa Malacanang pero hindi ko na po iyon babasahin. Ang tanong po, ano po ba yung 3 bagay na aking isinulat para po magkaroon ako ng acknowledgement letter mula po sa dating tatay ng Pilipinas, si Mayor Rodrigo Roa Duterte, ang ating tatay po na minamahal. At sir, salamat po ng marami sa inyo. Talaga pong nakakatuwa at nakakataba ng puso. At kahit po kayo ay nasa pagsubok at ang inyong pamilya ay nasa pagsubok, kumapit po tayo sa Panginoon. At alam ko rin po, gaya ng sinasabi ninyo, meron kayong tiwala sa Panginoon. Ano, ngayon babalikan po natin, ano po ba yung 3 bagay na yon na isinulat ko doon sa letter na isinambit ko sa Malacanang noong 2018. Una, yun po yung nangyaring pagsabog ng LPG truck sa Rosario, Pasig na meron pong namatay. Ano po ba iyon? Ang content ng letter. Salamat po sa Panginoon sa mga karunungang hindi ko man iniisip. Pero pinagkalooban na po ako na makapag-isip kung bakit po sumingaw yung LPG truck doon. Yung LPG sa loob ng yung LPG sa LPG truck. Ito po ang nilalaman ng letter. Sinulat ko po doon na sana yung truck hindi ibilad sa ilalim ng araw. Kasi po dahil sa tinatawag na expansion at sa pressure ng LPG sa loob ng tangke, yun po ang isa sa mga nag-cause kung bakit po nagkaroon ng leakage. Saan po ba nagkaroon ng leakage? Doon po sa valve. Sa valvula po kasi meron po yung o-ring, meron po yung brass. Kasi nung buong araw nakabilad siya sa ilalim ng araw yung truck ng LPG. Meron po yung pressure, lalo na yung karga na LPG sa truck, sa tangke. Meron po yung pressure. Tapos nung gabi nagkaroon po ng pagbabago ng temperatura na siya naman pong nagbigay ng tinatawag na linear expansion at linear contraction doon sa brass, doon po sa valvula ng truck. Dahil po siguro sa tindi ng pressure at dahil sa katagalan na rin na hindi ko man alam, pero ang sinabi ko doon po ang cause, doon po nagmula ang leak ng LPG doon sa truck na iyon. Kung bakit po sumabog ay dahil po siguro may nagbukas ng ilaw at kaunting spark lang dahil sa laganap na o marami nang nag-leak na LPG. Yun po ang naging dahilan ng pagsabog. Ano po ba ang kasunod doon? Naglagay din po tayo ng solusyon na wag na ibilad o ilagyan ng hangar lahat ng LPG truck, wag ibilad sa ilalim ng araw para po maiwasan ang pag-ulit ng ganong pangyayari. Salamat po sa Panginoon dahil nung nanood po ako sa UNTV, meron po doong in-invite ng UNTV yung isang officer, ranggo yata nun, Colonel. Ngayon nag-chat po ako, sumagot naman po sila dahil hindi pa po tapos yung investigasyon doon sa anong dahilan kung bakit nag-leak ang LPG sa truck na iyon. Sinabi ko po na may sinulat na po akong letter doon sa Malacanang. At sinabi ko po na nandun yung detail na nilagay ko na nag-leak po doon dahil sa valvula or sa gate valve kasi meron siyang o-ring. Yun po yung dahilan kung bakit nag-leak ang LPG. Dahil po sa pressure
sa tinatawag na linear contraction or linear expansion at linear contraction dahil po din po sa temperatura, sa pagbago ng temperatura mula sa araw hanggang hanggang paglubog ng araw hanggang sa gabi. Kaya po nung araw nag-i-expand siya, nag-i-expand sa linear expansion by principle, by science. Nung gabi nang lumamig na, nag-contract po. Yun po yun ang isa sa mga dahilan. Sana po kung meron din po tayong mga ideya ay ibahagin po natin para kung ito'y ang ating mga ideya ay makatulong sa ating pamahalaan, makatulong sa ating kapwa, wag po nating ipagdamot dahil po yan ay malaking bagay na sila po ay maibsan ng mga isipin o malayo sa mga aksidenteng katulad ng pagsabog ng LPG truck doon sa Rosario, Pasig noong 2018. Salamat po sa Panginoon dahil sa talinong kaloob niya ay nakapagbahagi po tayo. Ano pa po ba yung pangalawang ideya na ibinigay ko doon sa Malacanang? Yung pag-crash po ng helicopter dito sa Tanay, Rizal, na namatay lahat ng air crew o ng crew ng chopper ng Air Force. Ano po ba yung naging dahilan doon? Kasi meron po tayong motor, isa pong motor na hamak lang at simpleng motor lang na tama lang makahatid sa trabaho at makauwi. At kung may lakad tayo, magagamit din natin. Ano po ba iyon? Ang dahilan kung bakit bumagsak ang helicopter ng Air Force. Ang sinulat ko po doon ay dahil po sa karburador ng helicopter at dahil sa cleaning solution na ginamit doon sa paglinis ng karburador ng helicopter ng Air Force. Bakit ko po ba naisip yon? Dahil po sa aking karanasan sa paglilinis ng motor, ginamit ko po yung lumang toothbrush na ito po ay ginamitan ko ng diesel para panlinis sa mga bagay-bagay na sa motor ko. At nung minsan, ginamit ko po sa karburador. Hindi ko man lang naisip na yung diesel pala, hindi maganda iyon kahit nasabihin mo ay natuyo mo man yung brush, yung lumang toothbrush, binrush ko po doon sa karburador para matanggal yung dumi at binalik ko po yung mga cap, yung parts noon. At nung minsan, naalala ko nung habang tumatakbo yung motor, pupugak-pugak yung motor. Para siyang stop and go siya, and tapos biglang namatay na lang po yung motor. At nung dinala ko po siya sa kasa doon sa mismong Honda, ay sinabi po ng mekaniko na, "Sir, wag niyo na lang po gamitan ng brush na ginamit niyo po sa paglinis ng motor na siya namang nilagyan niyo ng diesel kasi po yan po ay hindi maganda." Sabi ko nga, napakakaunti lang palang diesel ang kailangan doon para pupugak-pugak yung motor. Yun po. Ano po ba ang relation nun? Bakit tayo nakapag-isip at na-connect natin doon sa incident ng pag-crash ng helicopter ng Air Force? Ito po ang dahilan. Nung nagbabasa po ako ng news nung bumagsak yung helicopter ng Air Force, ay meron pong mga saksi. At isa po sa saksi ang nagsabi na bago daw nag-crash ang helicopter ng Air Force ay pupugak-pugak. Nang pupugak-pugak po yung makina at bigla pong bumutok, tsaka bigla na lang pong bumagsak, siguro yung huling hinga ng karburador niya, yun na po, boom! Tapos, bumagsak yung helicopter. Kaya naisip ko, na siguro dahil sa cleaning solution na ginamit doon sa karburador ng helicopter, yun ang isa sa dahilan kung bakit nagkaroon ng aksidente na hindi na siguro nakapagtuloy ng supply ng fuel doon sa injector, doon sa makina, kaya pupugak-ugak yung helicopter bago siya bumagsak. Sinulat ko po doon dahil sinabi ko po dahil sa motor ko na experience ko po iyan na ganyan din po ang nangyari sa aking motor. Bago siya mamatay yung makina ng motor ay pupugak-pugak po yung motor. Tapos saka na lang namatay. At nung nalinis ko na po yung motor at naayos na po, ay hindi ko po makalimutang pangyayari yon. Na siya namang nagkataon na may nangyaring ganyan sa Air Force, sinulat ko po iyon. Ano po ang aking layon para isulat iyon? Para po makapagligtas ng ating mga kasundaluhan, ating mga kapwa-tao, kapwa-Pilipino, para po maiwas sa mga ganyang aksidente. Yun po, cleaning solution po, baka yun po ang dahilan kung bakit nagpupugak-pugak yung makina ng helicopter. Kasi kaunting solusyon lang po sa butas ng karburador ay pwede po yung bumara at mag-cause ng tawag nito, yung problema na hindi na po makapag-supply ng fuel doon sa makina. Ano po ba yung pangatlo na ideya na aking isinulat
isinulat noong 2018. Nahihiya po akong sabihin kung ano po iyon. Pero ito po ang sinabi ko, ang sinulat ko doon, tungkol po iyon sa OFW. Ano po ba ang naging respond ni Mayor? Kayo na po mag-isip, pero bibigyan ko lang po kayo ng ideya kung ano po ang inilagay o itinayo na bagong opisina nung time ni Mayor Digong. Kayo na po ang mag-isip, kayo na po ang mag-research. Bagong-bago po iyan na ahensya ng gobyerno na itinayo ni Mayor Duterte nung kapanahunan niya para po matulungan yung ating OFW. Salamat po sa Panginoon sa mga ganong pagkakataon na tayo'y pinagkalooban ng talino na siya namang hindi natin pwedeng hindi ipagdamot o hindi natin pwedeng hindi ibigay. Gaya nito, ang nakasaad po sa Biblia, babasahin po natin. Proverbs 23, verse 23, Revised Standard Version, verse 23. Buy truth and do not sell it. Buy wisdom, instruction, and understanding. Yan po. Dahil naging bunga na rin siguro ng ating pagkahilig sa libro, basa ng basa nung ako'y talagang walang maisip na paraan kaysa sabi ko mag-iinom o magbibisyo, ang ginagawa ko po ay bumili ng mga libro, lalo na Biblia. Meron po akong diglot, kaso lang nung hiniram yung diglot ko, nilagyan ko po ng mga kulay-kulay iyon, pinagtsagaan ko, talagang taon bago ko na nalagyan ng iyon, ng kulay, ang karamihan. Hiniram naman po sa kasamaang palad at ang kalungkutan, hiniram po at hindi na po naibalik dahil po may nagka-interest sa aking Bible. Dahil po yung humiram na estudyante, dinala sa school, nilagay sa locker, ang masaklap, pinagsisira yung kanilang locker at isa sa mga nakuha po yung Bible na talagang pinaghirapan ko ng ilang taon bago ko po natapos lagyan iyon ng markings, yung lahat po na pahina ng Biblia. Talaga namang nalungkot ako, pero hindi pa rin po ako nalungkot. Kasi bakit? Hindi po ako nanghinaan ng loob nang mawala yung Bible na pinaghirapan ko. Kasi meron din po akong isang reserve na Bible na binigay sa akin noong 1996 nung nag-aral po ako sa Asian Theological Seminary. Talaga naman po, binigay po sa akin ng aking classmate na pastor doon po sa Iloilo City. At nakakatuwa po iyon dahil isang karangalan at isang privilege talaga naman po sa amin nakapagmasteral po ako sa awa at tulong ng Panginoon na hindi ko naman po sa hinuha na talagang hindi ko maisip kung paano ako nakapasok doon sa Asian Theological Seminary at yung mga classmate ko ay mga obispo doon sa mga iba-ibang denomination na sila po ay nag-aaral ng masteral at salamat po sa Panginoon dahil po ako'y nakasama doon. At sa aking mabait na guro na professor, yung American professor ko, sir, talaga po, masabi ko ulit na sa buong buhay ko, never in my entire life, I encountered a professor like you who is very much willing to teach the students to learn. And the motivation you gave us is awesome, wonderful. Never in my entire life I encountered that in my during my education, during my elementary days, high schools and college. I never encountered it. Only in your tutelage, doon ako natuto na talagang matindi kayong mag-motivate at talagang matyaga kayong magturo dahil nung nagkakamali kami or mali man yung sinulat namin, talagang inuulit-ulit po ninyo. Gaya nga ng sinabi, yung experience, hindi po iyan makukuha at hindi po iyan mananakaw. Again, yung 3 pong sinulat ko sa Malacanang kung bakit binigyan ako ng acknowledgement letter nung kapanahunan ni Tatay Digong noong 2018. Yun po, yung pagsabog ng trucks, ng LPG truck doon sa Rosario, Pasig, yung pag-crash ng helicopter dito sa Tanay Rizal, at yung pangatlo po, yung sa OFW, at yun po ang paglagay ng isang ahensya, ng bagong ahensya nung kapanahunan ni Tatay Digong.
maraming salamat po at salamat po sa Panginoon dahil sa pagkakaloob niya ng mga ganyang talino o unawa na hindi naman natin o hindi ko naman hinihingi ay pinagkakaloob po. Talagang napakabait po ng Panginoon. Bibigyan kanya ng mga bagay na kahit hindi mo hinihingi, ipagkakaloob niya. And to my teachers sa Asian Theological Seminary, again, teacher, my American teacher, if you're not the best, you're one of the best teacher I had. Kasi ang the best naman po natin na teacher talaga is our Lord. Siya po ang rabbi. Siya po ang Rabbi, wag patawag na Rabbi sapagkat iisang inyong Rabbi, siya po yung Panginoon. Siya po ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos. Nasusulat po yan sa unang Korinto 1 at 24. Yun po. At meron pa po akong isang bagay na isi-share sa inyo bago makalimutan. Again, regarding po sa ating review sa mga previous ko na pagla-live, ito po. Papakinggan natin ulit. I hope our work here meets with your approval. Training is useful, but there is no substitute for experience. I agree. Again, I agree daw, sabi ng kasama doon sa training center na yung ating pong experience ay hindi po iyan mananakaw sa atin. Sana po gamitin po natin yan sa mga mabuting kaparaanan at makatulong sa ating kapwa. Huwag po nating ipagdamot kung yan po ay makatulong, makaligtas ng buhay. Huwag po nating ipagdamot, ituro po natin. At tandaan po natin, walang bayad dahil po ang Diyos po ang nagkakaloob niya. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito dahil tayo po ay nakapag-live muli na gustong-gusto kong mag-live mga nakaraang araw. Kaso lang, busy po tayo sa pag-iigib ng tubig at pag-aayos ng ating mga papel na kailangan nating ayusin. Sana po masaya kayo at ako'y masaya din. Natutuwa ako at nakapag-live ulit at nakapagbahagi muli sa inyo. At ang pag-review na naman po ng mga previous nating live or magla-live pa tayo sa mga iba namang topic ay sa susunod na lang din po. Maraming salamat po. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon. Ang pagpuri, the honor, the glory belongs to God in Christ Jesus with the Holy Spirit. Sana po masaya kayo sa Panginoon, kasama niyong pamilya. Kung kayo nag-iisa, masaya kayo sa Panginoon. At masigla kayo. At salamat po sa isang araw na namang tayo ay nakapagpatuloy. Salamat po sa Diyos. Amen.